Iniisip ni Siwo na posibleng lumitaw ang kastilyo dahil kay Hyunsong. Nag-udyok siya kay Hyunsong na magpatuloy na lang at gawin ang kanyang makakaya habang siya ay magbabantay sa kastilyo. Pumayag si Hyunsong at bigla na lamang umalis, kaya't nabago ang kanyang mga nararamdaman. Galit si Siwo dahil hindi man lang siya pinakiramdaman ni Hyunsong. Ipinatupad ni Siwa ang kanyang skill na Zone Declaration, at ang paligid ay nababalot ng isang kakilakilabot na presensya. Nakaposisyon siya sa gitna ng pasukan ng kastilyo. Ginamit ni Siwa ang kanyang skill na Saint 2, at ang kanyang anyo ay nagbago. Siya ay mas angkop na maging alagad ni Tonanos. Ang babae na ito ay labis na mapanganib, tulad ng isang babae na bersyon ni Yunsang. Hindi karapat-dapat na magkaroon ng Reaper's Chain. Si Saintos Siwa ay gumamit ng isa pang skill na tinatawag na Reaper Summon. Parang sa solo level lang, itong babae ay nagtawag ng mga mapanakip na mandirigma mula sa anino. Iniutos niya sa kanila na ipagtanggol at patayin ang sinumang magtatangkang pumasok sa kastilyo. Ramdam pa rin ni Siwa ang kaba sa paggamit ng skill na ito. Hindi pa siya sanay sa kanyang bisa. Umaasa siyang magtatagumpay si Hyunsang sa pagsusulit. Samantala, si Hyunsang ay nasa harap ng wyvern na may taas na higit sa 100 metro. Nararamdaman niya ang mga pagyanig at biglang naglabasan ang isang notifikasyon. Natuklasan ni Hyunsang ang nakasealed na Wyvern Ocular, at dahil dito, nadagdagan ang lahat ng kanyang stats ng 5 puntos. Lumiit ang kalawakan at lumitaw ang isang mesa at upuan sa harap niya. Ito ang unang bahagi ng pagsusulit. Tuwing magkakamali si Hyunsang, tataas ang kahirapan ng sumunod na pagsusulit. Totoong pagsusulit ito, at ito ang unang tanong, ano ang buong pangalan ni Fan Ano? May ngiti sa labi si Hyunsang habang ginagawa ang pagsusulit, ngunit bigla na lamang niyang binitiwan ang kanyang lapis. Siya'y nagdesisyon na huwag nang sagutin ang anuman. Wala itong kaalaman tungkol sa kanyang Diyos. Tumagal ito ng 10 minuto bago nagtapos, at nagpaalala ito kay Hyunsang sa mga bunga ng kanyang mga aksyon. Labis na abala ang lalaking ito sa pagpapataas ng antas at hindi naglaan ng anumang pansin sa mga paglalarawan ng kanyang mga misyon, ngunit sa halip na matakot, nasasabik ang lalaking ito sapagkat haharapin niya ang pinakamahirap na antas ng pagsusulit. Hindi ito parusa para sa kanya, kundi isang sumpa, ang oras ay nagtapos at mali lahat ng mga tanong. Ang misyon niya ay hindi mamatay habang humaharap sa kambal ng wyvern sa loob ng 1 oras. Buhay na buhay ang rebulto at nagbigay ito ng labis na presyon. Mabilis na sumalakay ang wyvern, ngunit swerteng naiwasan ni Hyunsang. Kundi, tiyak na patay na siya, ang sigaw ng wyvern ay nagpang-inig sa katawan ni Hyunsang. Ito ang sakuna na haharapin ng buong laro kung mabibigo si Hyunsang sa misyong ito. Nahihirapan din si Hyunsang sa paggalaw, kaya tinanggal niya ang lahat ng kanyang kagamitan at ginamit ang lahat ng natirang puntos upang palakasin ang kanyang bilis. Uminom si Hyunsang ng ilang health potions. Ito ang unang pagkakataon na nakita natin na nahihirapan ang lalaking ito. Nagkalat ang mga pakpak ng wyvern at nagsimula itong lumipad. Sobra ang lakas ng mga pakpak upang mapalipad ang mga malalaking bato patungo kay Hyunsang. Matapos ang lahat ng ito, 5 minuto na lamang ang lumipas. Sinubukan ni Hyunsang na magtago sa likod ng mga bato upang obserbahan ang wyvern, ngunit nagsimula itong mag-ipon ng lakas. Ginamit ni Hyunsang ang kanyang Siren Song, medyo natigilan ito dahil sa skill ni Hyunsang. Ngunit pansamantalang pagpapaliban lamang ito. Nilantad din ni Hyunsang ang kanyang posisyon, lumabas ang apoy mula sa bibig ng wyvern, at muntik nang mapatay si Hyunsang sa atake na iyon. Ito'y kambal lamang ng wyvern. Mas malakas pa ang orihinal kaysa sa kopya, ngunit nainas sa ideya si Hyunsang. Magsisimula na siyang mag-counterattack. Ginamit niya ang mga magic bullets at dagger, ngunit hindi ito uobra sa mga kaliskis ng wyvern. Napansin pa rin niya na gumagana ang nightmare stacks. Sinimulan ni Hyunsang na mag-ayos muli ng kanyang mga sandata. At sinimulan na niya ang kanyang pagre-recording para may ma-upload siya sa channel ni Mang Kanot. Ten ay magsisimula na sa kanyang pag-atake, sinimulan niyang gamitin ang Nocturne, ni Tonano at isang deltang critical strike sa wyvern. Kahit epektibo ang atake, nabawasan ang bisa nito ng kalahati dahil mataas ang antas ng halimaw na ito. Sa Korean HQ, nakabantay rin ang mga taong ito sa laban ni Hyunsang. Lahat sila'y takot, dahil kahit pinagsama-sama nila ang lahat ng pinakamalakas na manlalaro sa Korean server, may pag-aalinlangan sila kung kakayanin nilang talunin ang tunay na wyvern.
Nasa gilid ng kanyang upuan ang lider ng grupo dahil pinili ni Yun Sang na harapin ang pinakamahirap na bersyon ng pagsusulit. Sa kabilang banda, patuloy ang pag-atake ni Yun Sang at unti-unti niyang binabawasan ang kalaban. Natuklasan din ng lalaking ito ang kahinaan ng Wyvern, mahina ito sa mga atake na melee. Hinati ni Yun Sang ang ilalim nito at pagkatapos ay ginamit ang skill ng Nocturne. Gayunpaman, hindi pa ito sapat upang talunin ang halimaw habang apektado pa rin ito ng skill na Nightmare. Bumulaga si Yun Sang palapit dito. Ito ang kanyang huling baraha. Tumambad sa kanya ang pag-atake sa reverse scale, ang kahinaan ng lahat ng mga dragon. Pagkatapos ng sunod-sunod niyang saksak, ginamit niya ulit ang Black Lightning. May natitira na lamang na 10 minuto si Yun Sang, sinusubukan ng Wyvern na mag-charge ng isa pang fire-breathing technique ngunit ito'y naputol ng Siren's Seduction. Ito'y nagpahaba sa pag-atake at nagbigay ng sapat na oras kay Yun Sang na umiwas. Ginamit niya rin ito para sa kanyang pag-atake sa Wyvern at ito'y nagdulot ng kakulangan sa stamina nito, pababa ng 10%. Ito ay nag-trigger ng panibagong yugto, ang Wyvern ay magigising na. Pagkatapos ng 1 minuto, magiging immune na ito sa lahat ng hindi karaniwang kondisyon. Matapos nito, alam ni Yun Sang na ito na ang kanyang tanging pagkakataon upang talunin ang kalaban. Mabilis niyang ginamit ang skill na Sabbath of the Dead. Ang skill na ito ay nagpapakatulog sa biktima at tatanggapin nito ang dobleng pinsala mula sa mga saksak na tatanggapin nito, ngunit sobrang lakas ng Wyvern, kaya't nag-resist ito sa epekto ng pagkakatulog at naghanda muli ng apoy. Sa halip na umiwas, humarap si Yun Sang sa atake. Ang Wyvern ay pinagbuno ng mga kadena at ito'y nag-counterattack. Kasabay ng isa pang hininga ng apoy, si Yun Sang ay nasa ere pa rin at hindi niya maaring iwasan ang atake. Kaya't ginamit niya ang kanyang Berserker skill. Ang skill na ito ay nagbibigay daan para kalimutan ang lahat ng pinsala na tatanggapin niya sa loob ng 10 segundo, at ito'y nagbibigay sa kanya ng 50% na dagdag na lakas ng atake. Binerisk ni Yun Sang ang lahat sa atake na ito dahil kung magiging palyado ito, magiging mawalan ng malay siya sa loob ng ilang segundo. Gumamit ulit si Yun Sang ng Nocturne, ni Tonano at nagsimulang lumabas ang mga abiso na siya'y nag-level up. Napatumba niya ang Wyvern, hindi lamang niya pinilit na mabuhay sa loob ng 10 minuto, lampas pa siya sa kanyang misyon. Kahit pagkapanalo, iniisip pa rin niyang malapit na siyang mapahamak, hindi pa rin makapaniwala si Yun Sang na nagawa niyang makamit ang imposibleng misyon na ito, dahil sa tagumpay na ito, nadagdagan ang lahat ng kanyang mga istatistika ng 30 puntos bawat isa. Natanggap rin niya ang 2,000 DP para sa pagtalo sa Wyvern. Narito ang mga bagong titulo na natanggap ni Yun Sang. Ang pangunahing misyon niya ay naipanalo. Hindi nakalimutan ni Yun Sang na kunin ang lahat ng mga loot mula sa laban. Sa harap niya ay biglang lumitaw ang isang tao, tinabihan niya si Yun Sang bilang kanyang Diyos. Ito ay tagasunod ni Tonano, ngunit isang nakarecord na hologram lamang ito. Sinabi ng alagad na kung iniiwasan ni Yun Sang ang atake ng Wyvern, magkakaroon ng ibang bersyon ng pagtatapos ng misyon, ngunit inaasahan niya at alam niyang kung katulad ito ni Tonano, may sira rin ang pagkatao ni Yun Sang, ito'y hologram lamang. Kaya't pakinggan lang ni Yun Sang ang sasabihin nito kahit galit siya. Pagkatapos ng ilang biroan, ibibigay na ng alagad ang kanyang gantimpala kay Yun Sang. Ngunit kailangan niyang pumili sa pagitan ng relic ng mga Diyos o ang kapangyarihan ng mga Diyos. Nalaman niyang hindi maaring magkaroon ng parehong bagay. Napili ni Yun Sang ang kapangyarihan at binigyan siya ng dalawang pagpipilian. Ang hindi man pangalawang pagpipilian ay maaari pa rin niyang makuha sa hinaharap. Ang una ay ang skill na Phenonos Call. Ito ay kailangan ng 1,000 DP upang gamitin at ito'y pumatay ng lahat ng mga nilalang sa loob ng 100 metro na radius. Ito'y isang uri ng malawakang pagpatay, at alam ni Yun Sang na ito'y labis na makapangyarihan. Ngunit pagkatapos niyang makita ang pangalawang pagpipilian, ito ang pinili niyang kapalit. Sa Korean HQ, nagulantang ang leader ng grupo dahil nakakuha si Yun Sang ng isang legendary item at legendary skill mula sa mga loot, at sa taas-taasan nito, natanggap din niya ang isang bagong sobrang lakas na skill na tiyak na magpapabilis sa kanya patungo sa tuktok. Nagpa siya ang leader na ulitin itong i-report sa mga mas mataas na pinuno. Ang skill na pinili ni Yun Sang ay ang Phenonos Lucid Dreaming. Ang skill na ito ay may dalawang epekto, isa ay passive at isa ay active. Ang passive effect ay nagpapahintulot kay Yun Sang na kumuha ng doble na DP at pinabibilis nito ang cooldown ng store ng DP ng kalahati.
Ang active skill naman ay magkakaroon ng permanente at nagbibigay kay Yunsang ng ganap na kapangyarihan sa loob ng 1 minuto. Pwedeng gamitin niya ang kahit anong skill nang walang cooldown sa loob ng naturang oras. Ito'y nagpaligaya kay Yunsang dahil ngayon ay magkakaroon siya ng 2 legendary skill sa loob ng 1 buwan gamit ang store ng DP pagkatapos pumili ng isang kapangyarihan. Nagpaalam ang alagad subalit muling magkikita sila kapag umabot na si Yunsang sa antas na 100. Sinabi rin ng alagad kay Yunsang na maglalaho ang kastilyo pagkatapos ng 1 minuto, kaya't dapat itong magmadali sa pag-alis. Lalo pang nagalit si Yunsang dahil dito, at nais niyang makasuntok sa susunod na pagkikita. Nagawa ni Yunsang na makalabas bago tuluyang mawala ang kastilyo. Kinamusta siya ni Siwa at tinanong kung nabigo siya. Sinagot ni Yunsang na hindi, at agad namang natukoy ni Siwa na ang kastilyo ay gawa ng alagad. Naranasan na rin niyang makaharap ang taong iyon dati. Natuwa rin si Siwa dahil natapos na rin niya ang kanyang misyon. Tiningnan niya ang kanyang natanggap na gantimpala at gaya ng dati, hindi gaanong maganda. Itinanong ni Siwa kay Yunsang kung nakakuha siya ng magandang skill o item mula sa pagtalo sa Wyvern. Nakalimutan na ito ni Yunsang kaya't binuksan niya ang kanyang inventory. Tuwang-tuwa si Yunsang sa mga bagay na natanggap niya. Una ay ang heroic grade na boots na nagbibigay sa kanya ng 10% dagdag na bilis sa pag-atake at paggalaw, at may kasamang bagong skill. Tinawag itong Mirage, na lumilikha ng isang kopya niya. Ang susunod na natanggap niya ay ang Belt of Dreams, na magliligtas sa kanya mula sa 5 di may iwasang atake kada araw. Napakalaking tulong nito sa mga kritikal na sandali. Binili rin ni Yunsang ang Killian's Ring, ngunit hindi pa niya ito magamit. Tungkol naman sa legendary item, nakuha niya ang Worm's Heart. Kapag kinain ito, bibigyan siya ng plus 500 na estadistika sa puwersa at talino, at magdedoble rin ito ng kanyang intelligence points ng permanenteng paraan. Mayroon ding nahulog na aklat na nagtuturo ng wika ng mga dragon. Kung gagamitin ni Yunsang ito, matututunan niya ang wika ng mga dragon. Ginamit ni Yunsang ang aklat at natutunan ang nasabing wika. Sa paggamit ng skill na ito, hindi lamang malalabanan niya ang mga oras ng pag-aantay kundi magiging doble rin ang paggamit ng mana. Napansin ni Siwa na masaya si Yunsang, kaya alam niyang maganda ang mga natanggap nito. Naisip nilang magpaalam na sa isa't isa. Matagumpay ang kanilang misyon at pareho silang nagpapasalamat sa isa't isa. Unang umalis si Yunsang. At kay Han Siwa naman tungkol sa skill na tinatawag na Wake Up Song, ito ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan na gisingin ang isang kakampi na maririnig ang kanyang awitin. Sa palagay niya, sobrang lakas ng skill na ito, ngunit sobrang kaugnay nito ang narcolepsy skill ni Yunsang, kung alam lamang niya ito. Samantala, nasa in na si Yunsang at may balak na kainin ang Worm's Heart. Ginamit rin niya ang kanyang iba pang gamit. Sa ngayon, ito na ang estadistika ng ating sobrang lakas na si Yunsang. Siya'y nasa level 74 at may maraming puntos na pwedeng gastusin. Ginamit niya ang 25 puntos para sa pagpapabilis ng kanyang reaksyon, at ang natirang puntos ay inilaan sa kanyang lakas. Matapos ang mahabang araw, nagpasya siyang mag-log out. Nagkita sina Yunsang at Yuan, hindi nakatulog si Yuan dahil sa mga video clips na pinapadala sa kanya ni Yunsang. Nagtanong si Yuan tungkol sa pangalan ng channel ni Yunsang, at sinabi nito na gusto niyang gamitin ang pangalang Azura. Agad naisip ni Yuan ang dahilan sa likod nito. Patuloy silang nag-uusap tungkol sa mga video at iba pa. Sinabi ni Yuan na tila ba nagsasaka na si Yunsang sa rehiyon ng Veneo. Tinanong naman ni Yuan kung anong level na si Yunsang, at sinabi ni Yunsang na siya'y nasa level 74 na. Hindi makapaniwala si Yuan sa paraan ng pag-unlad ni Yunsang sa laro. Samantala, galit si Reiner dahil sa nangyari. Alam niyang hindi na niya magagamit ang kanyang karakter dahil siya ay hinahanap na ng mga tao sa Venea. Nasira rin ang imahe ng kanilang guild dahil kay Yunsang. Nag-login siya muli at ngayon ay gagamitin niya ang kanyang ibang karakter na may unique rank class. Nag-login din si Yunsang sa laro matapos ng kanilang usapan. Nakakuha siya ng karagdagang estadistika matapos matulog ng 31 oras. Naalala niya na sa level 6 na po, makakakuha ang mga manlalaro ng bagong skill. In-check niya at natuklasan niyang mayroon siyang Thananos Collection. Pinapayagan siya nitong kolektahin ang mga kaluluwa ng mga boss mga monster na kanya mga natalo, at hindi masyadong naintindihan ni Yunsang ang layunin ng skill na ito. Ngunit sa palagay niya,
Balang araw ay magiging kapaki-pakinabang ito, kaya't nagpa siya si Yunsang na tanggapin ito. Nagpa siya si Yunsang na magpahinga at simulan ang pagtanggap ng mga simpleng quest. Buong panahon siyang naglalaro mula ng simula, kaya't inisip niyang hindi masama na mag-relax sandali at tamasahin ang tanawin ng laro. Natanggap niya ang isang quest na mangolekta ng mga palikpik ng pating at tinanggap ito. Habang nasa quest, nakasalubong niya ang lalaking parang palakan na nakilala na niya noon, ang isa na bumili ng kanyang gamit. Nagbatian sila at nagpakilala. Ang pangalang ng lalaking palaka ay Amir, at tinanong si Yunsang kung nais niyang sumali sa kanilang party. Ang party ni Amir ay papalabas na rin ng underwater cave. Ipinaliwanag ni Amir ang mga benepisyong maaaring makamit ni Yunsang kung sumali siya. Bibilhin ni Amir ang lahat ng mga item na nais ibenta ni Yunsang habang sila ay nasa misyon. Ito'y magbibigay kay Yunsang ng sapat na espasyo para mag-focus sa pagsasaka at pagpatay sa mga halimaw. Natuwa si Yunsang sa ideya at tinanggap ang alok. Sumali si Yunsang sa party at siya ang may pinakamababang level sa kanilang lahat. Lahat ng ibang miyembro ay nagtamo na ng level na higit sa 100. Pagkatapos nito, ipinakilala ni Amir si Yunsang sa iba pang miyembro ng party. At sila'y malugod na bumati sa kanya. May isang archer, isang healer, at isang mage sa party. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti, iniisip na nila ang mga gamit ni Yunsang. May sarili silang chat group at plano nilang magnakaw mula kay Amir, ngunit wala namang kamalayan si Yunsang sa mga pangyayari at naisip na magpatuloy sa kanilang misyon. Palaging malapit sa panganib si Amir, si Yunsang ay palaging nandyan upang iligtas siya. Ang archer ay magaling rin at ang kanyang mga kasanayan ay mahusay. Kapag si Yunsang naman ay nasasaktan, ang healer ay mabilis na nagpapagaling, at ang mage, ang kanyang mahika ay sapat upang agad na patayin ang isang halimaw. Napansin ng tatlong ito ang kahusayan ni Yunsang at naisip na baka mahirapan silang maisagawa ang kanilang plano. Natuklasan ni Yunsang na masaya ang ganitong estilo ng paglalaro. Sinadyang itinatago niya ang kanyang lakas at nagiging mahusay sa pagkakaalam. Binili rin ni Amir ang mga item mula sa kanilang paglalakbay at kumita si Yunsang ng 547,000 ginto. Pagkatapos nito, nagpahinga ang party sandali at nagpatuloy silang manghuli ng iba pang mga halimaw. Napansin ni Yunsang na mas lumalakas ang mga ito. Nakakuha si Yunsang ng kanyang quest item at ang bonus na ginto para sa mga item na ibinente kay Amir. Nagmungkahi si Amir na magpahinga ulit, at naging nakakairita na ito kay Yunsang. Naging tsismisan rin ang tatlo sa isa't isa ng patuloy, at napansin ni Yunsang na may mga plano silang ginagawa. Kapag may mga miyembro ng party na nasa likod na nanganganib, ginagamit ni Amir ang kanyang aggro skill. Inililipat niya ang atensyon ng halimaw sa kanya sa pamamagitan ng pagtapon ng barya. Sa ngayon, mukhang maayos ang kanilang pagtutulungan. Ngunit isang sandali, inirekomenda ng archer na magpatuloy sila sa paghahabol sa halimaw at pumunta sa isang partikular na direksyon. Sinabi niyang nakakita siya ng mga halimaw doon. Iniisip niyang maloloko niya ang lahat dahil sa kanyang mataas na bilis ng pagtugon. Subalit hindi niya alam na mas mataas ang estadistika ni Yunsang kaysa sa kanya. Sa sandaling ito, naisip ni Yunsang na may plano ang tatlo. Nagsimulang magiging pabaya at halata ang kanilang mga kilos. Ngunit sobrang mabait si Amir at nagpas siyang magtiwala sa mga itong mga kawatan. Inihatid sila ng archer papunta sa isang lihim na dungeon at binuksan ito. Labis na namangha si Amir dahil talagang mayroong laman ang lugar na ito. Habang naglalakad, may mga mapanuya silang mga mukha kasama na ang kay Yunsang. Habang papalapit sa dulo ng tunnel, nakita ng party ang isa pang pinto. Sinabi ng archer na bibilhin niya kay Amir ang mga arrow dahil nauubos na ang kanyang supply. Naisip ni Yunsang na may hindi tama, inaasahan niyang atakihin sila bago pa man sila makarating sa mga halimaw. Nalulungkot si Yunsang sa pag-aantay sa kanilang pagkakasal trap bago harapin ang boss ng dungeon. Pinisan ni Amir ang kanilang grupo at paalala sa kanilang maging maingat. Pagkatapos nito, binuksan nila ang pinto at naruroon ang tahanan ng Blade Tooth Loquician. Ito ang boss ng dungeon, isang shark na may 4 na braso. Tulad ng dati, naging excited si Yunsang at tinignan muna ang kanyang mga kasamahan bago sumalakay. Sa isang mabilis na galaw, nagawa ni Yunsang na makaatake. Sinundan ito ni Amir gamit ang kanyang aggro skill. Ginamit ni Yunsang ang pagkakataon na ito para mapunta sa likod ng halimaw at atakihin ang isa sa mga mata nito. Ito'y pagkakataon na mag-atake silang lahat ng sabay-sabay. Ginamit ng archer at ng mage ang kanilang mga kasanayan.
Naisip ni Yunsang na ito'y tamang oras na rin para subukan ang kanyang bagong skill na Mirage. Kinagat siya nito. Ngunit unti-unting naging alikabok ang kanyang katawan. Naruroon na si Yunsang sa likod ng halimaw at nagawa niyang maghasik ng sunod-sunod na saksak. Ngunit matigas ang kalaban at nagawa nitong mag-counterattack. Bigla namang tinangka ng tatlong ito na tulungan si Yunsang, subalit ito pala ang kanilang inaante. May ilan sa kanilang mga atake ang nagkamali ng tamaan kay Yunsang, at sa ganitong paraan, nagawa ng halimaw na kagatin siya. Nakuha ni Yunsang ang pagkakataon na tamaan ang leeg nito, ngunit siya'y lubos na nasugatan. Kaagad na uminom si Yunsang ng health potion. Hindi makapaniwala ang tatlong ito na nakaligtas si Yunsang. Napansin niya na ang kanilang mga atake ay labis na maayos, mga veterano sila. Kaya naman kung nais mong subaybayan ang mga susunod na matitinding bakbakan ay tumutok ka lamang sa ating kwento at e-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe. やめてください